Buhay beyond your son beyond your mother. Ina, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ito ang ikatlong pagbibigay ni Jesus sa krus. Ang talatang ito ay mababasa sa Juan 19:25-27. Sa tabi ng krus ni Jesus ay nakatayo ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria, at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang inyong anak." Nang magkagayoy sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, itinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Si Jesus ay namatay sa krus upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niya na hindi mawala ang koneksyon natin sa Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Kung ating pakikinggan itatlong huling salita ni Jesus sa krus, ay parang simple lang ang salita lamang. Simpleng salita lamang ito ng pamamaalam at pagtatagubili. Ngunit kung ito ay ating susuriin, ang mga salitang ito ni Jesus ay may kaakibat na malalim na kahulugan at maging sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. May ilang mahalagang mensahe sa ikatlong huling salita ni Jesus. Una, compassion and love for our family. Habang iniisip ko ang ikatlong salita na ito mula sa krus ni Jesus, ay una ko napansin na isang bagay tungkol sa lawak ng pag-ibig ni Jesus. Narito siya at unti-unting namamatay sa matinding paghihirap, kinakapos ang bawat paghinga. Nakita niya ang kanyang ina, ang umalis sa kanya sa lahat ng mga sugat at pasa, panunukso at panunuya simula sa kanyang pagkabata. Ngunit ngayon, habang nakikita niya sa paanan ng krus, nadurog ang puso, umiiyak, hindi mapakali. His heart goes out to her sa halip na isipin at unahin ang pag-aalala sa kanyang sariling kapakanan. Si Jesus na kasalukuyang nakapako sa krus at puno ng sugat ang kanyang buong katawan, ay mas nag-alala at iniisip ang kapakanan ng kanyang naiiwan. It reminds us that Jesus was really human being, a man who had once been a baby, who had once been carried in the womb of his mother. Tayo mga Kristiyano ay naniniwala na si Jesus naging ganap na tao, and at the same time, naniniwala din tayo na Jesus was fully divine. Kaya naman, as He was dying on the cross as the Savior of the world, Jesus remained as a son with a mother. Ito ang role na hindi niya kailanman pinalikuran kahit sa kanyang manghuling sandali ng kanyang buhay. Alam ni Jesus na hindi naging madali ang bagong buhay para kay Maria dahil si Maria ay isang balo. At sa mata ng mapaghuslong tao sa lipunan, siya ay nakikita nila bilang ina ng nakapakong kriminal na iyon. Kung sa kabila ng kanyang paghihirap sa krus ay inaalala niya pa rin ang kapakanan ng kanyang naging ina dito sa daigdig. Sa kanyang mga huling sandal, nakita natin ang pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina. Ina na minsan ay hindi siya naintindihan o misunderstood him. Ang huling salita ni Jesus sa krus ay nagbibigay sa atin ng mensahe na una sa lahat, we must love our parents no matter what. Kahit ano bang klaseng magulang ang mayroon ka,
Naging mabuti man sila o sa tingin mo naging masama, o kahit minsan nasasaktan tayo ng ating mga magulang, tandaan natin na we must love our parents. Whether they understand or even approve of us, whether we can trust them at a certain point in our lives. Kasi po sinasabi sa Exodus 20:12, igalang at mahalin mo ang iyong ama at ina. Christ-powered love can help heal the hurts from our families. Mahalin po natin ang ating mga magulang habang tayo ay may mga magulang pa. Habang tayo ay may mga magulang pa na nakakapiling at nakakasama natin. Ipakita at ipadama po natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal at kung gaano tayo ka-thankful na sila ang mga magulang natin. Huwag na po natin hintayin na kung kailan wala na sila, kung kailan hindi na natin sila makakapiling at mayayakap, kung kailan hindi ka na nila makikita o maririnig, at kung kailan hindi na nila kayang maramdaman ang iyong pagkalinga at pagmamahal, ay saka ka pa iiyak at magsisigaw kung gaano sila kamahal. Dahil kahit anong sigaw at iyak natin, huli na ang lahat dahil wala na. Sinayang natin ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos upang mahalin at alagaan natin ang ating mga magulang. The same way as Jesus loved and took care of His mother here on earth. Accountability, responsibility for our family. As Jesus died, He settled His earthly obligations as best He can. We heard Him say, "Dear woman, here is your son, here is your mother." Katulad ni Jesus, we are also responsible and accountable for our family obligations. Tayong mga Kristiyano, malinaw po sa atin ang ating mga priorities sa buhay. Una, God Himself. Pangalawa, our family. Pangatlo, our work for God. Alam namin na dapat ay una sa listahan ng ating mga priorities si Lord. Isa yan sa malinaw na sinabi ni Jesus sa kanyang disipulo, na they must put commitment to Him about family relationship. Pero it doesn't mean po na we are absolved our family obligations. Nalibre po tayo sa pagtupad o dapat po ba natin kalistaan na ating mga obligasyon sa ating mga pamilya? To put Christ first doesn't mean that we are free na kalistaan ang iba pa nating priorities sa buhay. Ibig sabihin na dapat alam natin ang pagkakasunod-sunod ng mga priorities natin na mayroon tayo. Ano po ba ang obligasyon natin sa pamilya? Una po sa ating mga magulang, nariyan ang bigyan silang ng masaya at buong pamilya. I-provide sila ng pagkain sa araw-araw, bigyan sila ng maayos na tirahan, at bigyan ng magandang buhay. Ngunit alam po natin bilang magulang, maliban po sa mga iyan, ay maliban po sa mga iyan, ay may isang pinakamabigat tayo na tungkulin o responsibilidad sa ating mga anak. Iyan po ay ang ilapit at ipakilala sila sa ating Panginoon at palakihin sila mula sa gabay ng mga salita ng Diyos at namukay sila sa nakilala ang ating nag-iisang Diyos. Sa Mateo 19:14, sinabi ni Jesus, "Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng langit." Kaya bilang mga magulang, tayo po dapat ang gumagabay sa ating mga anak na makita at lumahok sa gawain na makakatulong sa kanila upang mapalago ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi po tayo ang nagbabawal pa sa kanila. Accountability for other people. Bakit kaya imbis na tawagin ina o mother si Maria sa mga oras na iyon, ay mas
pamilya na bilang o babae. Ang unang rason na inihayag sa atin ng Panginoong Jesus, He calls her woman, not mother, not out of any disrespect to her. Hindi po dahil sa hindi itinaganang si Maria, but because mother would have been cutting word to her, who was already wounded with a gift. At dito po papasok sa ikatlong mensahe ni Jesus na babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ito po ay ating accountability for other people o responsibilidad para sa taong nakapaligid sa atin. Napapatungkol ito sa ating mga tao. Hinabilin niya tayo sa bawat isa bilang mga anak at magulang upang magtulungan at magdamayan. Bilang isang malaking pamilya na nananampalataya kay Kristo, itinuturo sa atin ang ating Panginoon na sa tuwing nangangailangan ng ating kapwa ay handa natin iabot ang ating mga kamay upang sila ay damayan sa kanilang paghihirap, mga pighati, pangungulila at kawalan ng pag-asa. Ihatid natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila upang magkaroon sila ng lakas at pananampalataya sa buhay. At higit po sa lahat, tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin sa mundo. Kaya tinatawagan tayo ni Kristo upang gampanan natin ang mga misyon na magpapahayag sa salita ng Diyos upang magbigay ng pag-asa sa iba. Tayo ay isang pamilya na handang magkaisa at magtulungan upang ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay maganap. Katulad ng paghahabilin niya sa kanyang ina at sa kanyang alagad, na kahit mawala siya ay hindi niya hinayaan na sila ay mangulila. Bagkos sa pamamagitan ng bawat isa ay maramdaman nila ang pagiging isa at pag-ibig ni Kristo. Kaya sa hamon sa ating mga Kristiyano, paano nga ba natin na ipakikilala si Kristo sa iba? Ito po ang napakahalagang obligasyon na iniatang sa atin ng ating Panginoon. Buong puso naman natin yakapin ang ating obligasyon upang ang mundo ay magkaroon ng buhay na ganap na kasiya-siya. Napakagandang tingnan ng mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Sa aking pong pagtatapos, gusto kong iniwan sa inyo ang kasagang ito. It wasn't the nails in his hands and feet that held him there. It was the love for all humanity that caused Jesus endured the cross. He was a real man through flesh and blood, a son of a mother dying with an unbearable agony. His suffering was altogether real, and he took it on for you and for me. When we become Christians, our relationships are elevated beyond just being fellow human beings, but we are called to the brothers and sisters to one another. I invite you all to reflect on how the Lord is calling you to invite others into your home during this particular to me in the world, this particular time, this unique land that we have. You might not be able to physically bring someone you go home, but we can invite someone into our lives, and that's the real call. Jesus is calling us to invite others into other lives, and to our lives. Panalangin. Mapagmahal namin Panginoon, habang ikaw ay napapako sa krus, ipinagkaloob